na hanggang December lamang daw po ang kontrata ng GMA at saka ng Kapamilya Network para sa It's Showtime. Hanggang December lang daw na kailangan pataasin ang ratings. Dahil kung hindi, ano magaganap? Siyempre machuchugi sila. Hindi ba na naman si Casey Concepcion? Alam mo yung tulad nitong birthday niya, di ba? Ang nakasama niya, mga sisters niya sa father's side. Paano naman sasama sa mga half-sisters niya kay Sharon at kay dating Senador Kiko, mga toxic ang kapatid niya. Kumusta na po uli kayo mga pinakamamahal naming kachika? Mga SNNers sa buong mundo. Alam po natin kung ano nagaganap dahil sa climate change. Wala na po dapat yelo dahil spring na sa inyo. Pero laganap pa rin po ang snowstorm. At kapag may yelo, may kakambal na kalungkutan. Kaya heto po kaming tatlo para magtawid sa inyo ng mga bagay-bagay na hindi nyo ikalulungkot at ikasasaya nyo. Tama ba, Romel Chika? Tama, lahat dito, totoo. Ilaban nating lahat. At syempre, ano naman kaya ang sasabihin dito sa kaliwa? Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot! Siyempre, mainit pa rin ang panahon. Pero nandito kaming tatlo magbibigay ng fresh na balitang showbiz. Mainit. Naglalangis tayo sa sobrang init ng panahon. Sobra po. Pero fresh na fresh. Pati ang mga kwento, fresh na fresh. Yun ba ibig mong sabihin? Talaga? Ilang araw mong minemorize yan? Naku, simula nung magkasama tayo. Mula no Sabado? Sabado. Mula Sabado. Naku, talaga rin. At saka ganado siyang mag-memorize noon. Naman. Kaya nga, minimorize ko na eh. Ayun! At syempre po, mga kachika, ito po naman ay sa inyong programa, ating programa, dito lamang po sa Showbiz Now! Okay. Alam niyo po, nung unang sabihin ni Wendell Alvarez na binibigyan lamang po ng 90 days ng GMA7 ng It's Showtime, kumontra kaming dalawa ni Romel Chika. Pero, hindi pala dapat kontrahin yung sinabi ni Wendell dahil kailan lang po, isa pong reliable source. Hindi po nanununog, hindi nangunguryente, talagang totoong-totoo ang sinasabi. Ang nagkwento sa amin na hanggang December lamang daw po ang kontrata ng GMA at saka ng Kapamilya Network para sa It's Showtime. Hanggang December lang daw na kailangan pataasin ang ratings. Dahil kung hindi, ano magaganap? Siyempre machuchugi sila. Ganon. Meron palang ganon? Ay, baka ito special contract ang tawag siguro dito. Hindi, tsaka siguro, yan ang pinasukan nilang kolaborasyon. Diba? Yes. Kasi diba, naalala mo na nagparade pa sila from ABS to Parada. Oo, di ba, papunta para pumirma ng contract. After pumirma ng contract kasi si Vice Ganda, di ba nagsalita siya, nakaka-pressure ito, di ba? Parang pressure daw siya. Siguro ganun ang pinag-usapan doon sa loob. Ganun. So kanya, nag-ano pa nga siya doon sa show sa unang sultada, yung kanyang litanya na hanggang ngayon ay pinag-uusapan dahil kinopya lang pala sa minsang pahayag ni Direk Daryl Yap. Correct. Yun. Ang dami lang dapat sagutin. At yun nga po ang kwento. Hanggang Disyembre lamang daw po ang It's Showtime sa GMA7. Ito po ay kinu-question namin. Pa-question po ang aming pagde-deliver sa inyo ng kwento dahil hindi namin nakita yung pinirmahan. Diba? Siyempre, Pero yan po ang talagang kalat na kalat. Hanggang Disyembre lamang po dahil sinabi raw ng CEO, of course, at chairman ng GMA7, kailangang mataas ang rating nyo. Siyempre. At saka syempre, ang usaping ito, napakalaki ng GMA Network. Hindi maaaring habang buhay, yung noontime show na tinatawag, manggagaling sa iba. Dapat talaga home Station produce. Station produce yun sa kanila, diba? Hindi lang siguro nila nahawakan ito dahil bigla diba? Wala silang pamalit. Hindi naman pwedeng pelikula ang ipantapat sa Itbulaga. Yes. At saka yung nagpapakalat po ng kwento na nag-emergency meeting daw po ang Tito Vic and Joey at ang Media Quest. Wala pong katotohanan yan. Unang-una, ano po ang kailangan nilang maging dahilan para
para sa isang emergency meeting. Opening lang ang pinag-uusapan dito. Kaya nga. Yung opening, nagtapatan. Pero yung Lunes at Martes po, habang pressured po ang It Showtime at talagang hindi nila halos malaman ang gagawin. Tape po ang It Bulaga ng Lunes at Martes. Yung unang sultada, Sabado, April 6, tapatan talaga yung opening, di ba? At kinagiliwan nga, inabangan ang Andres Mulak. Ay, oo. Talagang matindihan. Pero habang napipressure naman po ang It Showtime nung Lunes at Martes, hindi po totoo na nagkaroon ng emergency meeting. Wala pong dahilan para magkita ang mga tagapamuno ng Media Quest at ang Tito Vic and Joey. Dahil tape po ang Lunes at Martes ng It Bulaga. Yun ba ang pressure? Oo. Ang itinapat sa inyo, naka-tape? Kaswal na kaswal. Chillax na chillax. Nag-golf yung mga bida. Di ba? Chillax na chillax ang mga Dabber Cats. Tapos sabihin may emergency meeting. Oo. At meron pang nagpapakalat. Sa kampo rin siyempre sa kabila ito. Na kesyo nalulugi na raw ang It Bulaga. Ay, teka naman. Ito lang naman ang ating hiling. Teka muna. Nalulugi. Sana sa panonood mo ng It Bulaga tuwing tanghali, magtabi ka ng calculator para makita mo kung ilan ang load sa bawat gap ng It Bulaga at kung magkano sa bawat gap ang kinikita ng noontime show. Doon mo malalaman talaga kung magkano, alamin mo yan. Punong-puno, di ba? Yung ba sasabing nalulugi na? Oo. At isipin nyo tape pa yun tape loaded sila, kaya kampante sila na kahit wala sila, nagpapakasaya sila, tape na ang kalaban ng nagla-live na programa. Na nagkukumahog. Oo. Para sapawan yung kalaban, di ba? Anong komento mo doon? Hindi, alam mo yung sinasabi nila nalulugi na yung TV5 at saka yung It Bulaga. Alam mo, mali yun eh. Kasi Fake alam mo, news. fake news yun. Fake news yun. Kasi alam mo, siguro inano niya yung nalulugi kasi nga, nagpaplano kasi ang Media Quest at saka yung TVG, nalilipat na sila ng studio. Sa Meralco. Oo, na ginagawa na. Lilipat na malaking studio ito na sobra pa po sa sapat sa bilang ng gustong manood ang maa-accommodate. Di ba? Oo, kasi yung studio pala nila ngayon dyan, 200 person na nga yung audience. Pag samantala doon sa Meralco is 1,000. Doble. Triple. Triple pa ang audience. Napakalaki po. At saka, sorry hindi po sa pinagtatanggol namin at inaangat po ang kalidad ni Sir MVP. Marami po kayong pwedeng sabing negosyanteng nalulugi. Alisin niyo po sa listahan si Sir MVP. Hindi po mangyayari yan. Hindi talaga. Yon. Kaya tama na yung pagpapakalat ng mga fake news kasi ang pinakamaganda, harapin nyo ang laban. Head on. Di ba? Head on. Kung ano kaya nyong ibigay at kayang ibigay ng It Bulaga, ang huli naman pong huhusgan yan. Walang iba kundi ang taong bayan. Ay, oo. Iyan ang pinakamaliwanag sa ating lahat. Pero alam mo, husgado ng bayan po ang huhusga sa inyo. Pero alam mo, nakakaloka lang doon kasi di ba Sabado, di ba nagtapatan? Kinabukasan, anong Lunes, naglabas sila kaagad ng rating. Di ba na kalahati daw, 9.4. Parang ang parang ang nangyari nga merong demolition job sa pamilya. Pagkatapos yung kapuso. Tapos may mga bashers, di ba? Ang naano ko lang, sabi ko, ito yung mga rating na ito, gawain dati ito ng ABS-CBN. Ngayon pala, tapos di ba noon, galit na galit ng GMA pag maglabas ng rating ang ABS-CBN na, ay, talo yung GMA, ganito, ganun. Ang bilis nila maglabas. Yan yung ika nga ito ang kanilang talagang estilo. Yan. Ganon. Basta pagkatapos ng isang show at may kalaban, agad-agad, meron agad silang inilalabas. At saka brainwashing. Oo, at saka nakakaloka talaga na sila. Tapos, isa-isa silang sasayitan na hindi naman sila gusto makipag-away, nagbibigay saya. Pero sa ginagawa nila, iba yung ginagawa nila sa sinasabi nila. Tama. Iba ang ginagawa sa sinasabi, iba ang sinasabi sa kanilang ginagawa. Tama. Yun lang yun. Basta ang pinakapanalo po dito, tayo, mga taong bayan. Yes. Tayo naman po ang huhusga. Kung nasaan ang ating puso, doon po tayo. Tayo nagbabayad ng ating kuryente. Oras po natin ang ginugugol sa panonood. Bakit di doon tayo sa gusto natin? Naman. At saka ito lang
pakiusap natin, sana maging consistent kayo sa paglabas ng mga ratings na yan. Dahil kapag hindi kayo naging consistent, ayan na po, umiikot na po ang kwento. Hanggang Disyembre lamang po ang It's Showtime. So, ayan. Kakantahan mo ba o kakausapin mo na lang si Vice? Ako siguro kakantahan ko na lang siya. Oo. Kakantahan ko na lang siya. Gagawa raw siya ng kanta para sa ating tatlo. Ay, maganda yun. At sa ibang basher. Hintayin namin yun na, Vice. Hintayin namin ituloy mo yan Kung di mo itinuloy, hanggang amba ka lang pala. Oo, dapat pag nagsalita, gawin. Gawin yan, okay. Yung jingle mo Ano? gagawin yung jingle yan. Jingle? Oo, Yung jingle. Yung jingle na gagawin. Ituloy mo yan, ipapalabas ng dito. Oo, bakit ang hindi? Oo, kasi para sa amin yan, Welcome di in ba? our show. Tama, Diba? So, kakantahan ko siya ng help me everything I'm going through. Help ng The Beatles. Silang original yan. John Farnham kasi yan. Pero Beatles ang nagpasikat ng Help. Ayan. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Ikaw na. But now, the days are gone. Now I find I've changed my mind. I open up the door. Help me, you came on telling door. And I do appreciate you being right. Help me make it. I'm going to Back on the ground. Would you please Sino ba yung nanghihingi ng tulong? Siyempre, yung It's Showtime. Ay, bakit? Anong pagtulong ang kailangan nating ibigay sa kanila? Kailangan daw para anin pa sila, makakuha pa ng mga viewers, kaya nananawagan sila sa mga tao. At tumagal pa ang kanilang show sa show. GMA7. Para hindi matsugi ka agad. Kaya, Dati po, nung magsalita kaming tatlo tungkol dun sa Peking Bulaga, Eat Bulaga, sinabi namin na bago mag-Disyembre ay mawawala sa ere. Tapos, nangyari, di ba? Di ba may banta pa nun? Na ididemanda tayo dahil inuunahan natin yung timeline nila. Nangyari po, di ba? Pinalitan na nga po ng titulo, tahanang pinakamasaya. Pero pinatay din po dahil may utang sa istasyon. Tama. So, bago nag-Disyembre, pinatay na nga. So, ito na naman. Ito na naman ang ating aabangan. Ayan. Ito na naman. Nakakaloka. You please say something about Vice. Vice Ganda, it's better look at your back before say titingnan anything. niya yung likuran niya? Oo. Kasi di ba, alam mo naman yung kabayo, di ba? Tumitingin muna sa likod yun bago manadyak. Kasi sumipa kasi paa yung sinisipanan Kaya it's better look at your back first before you say anything and before you say goodbye to your show. Ay! Naku! Paalam agad, grabe. Talagang hinusgahan na. Grabe yung paalam agad. Before you say goodbye to your show. Tandaan natin yan, ha? Yung pagkasabi ni Wendell na yan, ano? Talagang paninindigan mo yan. Show ba o sa GMA lang? Ay, siguro. Siyempre, alam mo naman, meron na ang chismis pa. Ano? Na ito daw yung Showtime. Parang hindi na masyado binabanggit yung ABS-CBN. Parang hindi na daw nila masyado kasi meron niyang usapan Oo. na ang mga proyekto at mga artista ng ABS-CBN ay hindi pwedeng mag-promote sa Showtime na ume-ere sa GMA7. At kailangan nilang iwasan yun para magkaroon ng diskriminasyon para together nga ang peg nila, di ba? Kolaborasyon nga di ba? At saka para ibig sabihin talagang GMA sila, di ba? Kaya nga ang sabi, huwag magsasalita ng tapos kasi yung pakikisukob natin sa isang istasyon na dati nating sinisiraan at kung ano-ano ang ating sinasabi, umiikot ang mundo. Patuloy ang pag-ikot ng kapalaran. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin. O, dinala sila sa sinisiraan nila. O, di ayan ngayon. Ayan. Diba, nakikisukob Kaya sila. palakpakan natin to si Janus Janus Delgado. Sabi ninyo, walang loyalty yung mga lumipat. O, ba't ngayon? Nandyan kayo. Paano? Hashtag
hypocrites. Ay, oo. Ay nako, Janus del Prado, yun na yun. Okay, at syempre, yung pangalawa, ang paborito nating pamangkin. Ayun. Masyado na namang pinupukol ngayon, kaliwat kanan. Hindi ba na naman si Casey Concepcion? Alam mo, hindi ko alam kung saan lulugar yung bata. Kasi di ba sabi natin, kapag kumaliwa ka at kumanan, masasagasaan ka. Yeah. Pag gumitna ka, lalo kang nasasagasaan, di ba? At yun ang nagaganap sa kanya ngayon, tulad nitong birthday niya, di ba? Ang nakasama niya, mga sisters niya sa father's side. Tapos nung birthday niya mismo, ang kasama niya ay si Gabby Concepcion. Umarya na naman ang mga talaga namang bashers at mga tagapagtanggol ng megastar na si Sharon Cuneta. Ano ba ang kailangan gawin ng mami mo para maging close ka sa kanya? At siya naman ang maalala mo kapag may ganito ka-importanteng okasyon sa buhay mo. Saan ba siya lulugar? Ewan ko ba, lahat na lang kasi binibigyan ng ng interpretasyon nito mga bashers. Oo. Dapat hindi gano'n, dapat hayaan natin mag-move on ng bawat isa. Halimbawa, kung saan ako masaya, di ba lagi natin sinasabi? Kung nasaan ang puso mo, doon ka dapat. Dapat doon. Bakit kinakailangan pahirapan mo ang sarili mo? Pwedeng hindi ka naman dapat na naghihirap ang puso mo. Doon ka sa masaya. Oo nga. Tuloy, pati si Casey at ang mga anak ni Senador Kiko Pangilinan kay Sharon, ang mga kapatid niya sa ina, nadadamay. Ang sinasabi ng ibang nagtatanggol, paano naman sasama sa mga half-sisters niya kay Sharon at kay dating Senador Kiko, mga toxic ang kapatid niya. Nadadamay tuloy ang mga bata na hindi naman kumikibo. Totoo. Diba? Kasi yung kwento talaga may paghahambing, may pagkukumpara, lahat-lahat. Wala naman magawa tayo kundi tanggapin kasi ang social media nga open para sa lahat. Papasukin At saka, di ba doon sa isang panayam sinabi na ni Casey na meron akong nanay, meron akong tatay, pero bakit wala akong pamilya? Ayun Yun na. yun, di ba? Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kung nandun siya sa papa side niya, hindi naman niya family yon. Sa mama side niya, hindi rin niya pamilya yon. Saan natin siya ilulugar? Siguro yun doon sa kabila, siguro may inggit talaga kay Casey. Maaaring hindi pa panahon para sila ay magkasundo-sundo. Siguro nga. Kulang pa ng paliwanag. No? At kulang pa ng oras para makilala nila ang isa't isa. Kasi hindi nagkakakita lagi. Pero malalaki na sila Diba? Naman, nasa wastong edad Kaya na. bakit ayaw ipapaliwanag ni Senator Kiko at saka ni Sharon Cuneta, di ba? Taman malalaki na yung mga anak Siguro nila. naman hindi sila nagkukulang sa pagpapaliwanag. Gusto kong paniwalaan na hindi sila nagkukulang dahil anak ni Sharon pare-pareho Correct. At saka diba? nakita naman natin nung lumalaki yung mga batang yon, kasama si Casey, pero nung naglakihan, wala parang na. Nag-iba ang ikot Nung ng medyo mundo. nagkakaedad na. At saka aminado naman si Sharon talaga na ang kanyang panganay ang itinuring niyang prinsesa ng kanyang buhay. Kaya imposible na hindi niya pinagpapaliwanagan ang kanyang mga anak kay Senador Kiko na si ate ninyo, ang panganay, nagkataon lamang na magkaiba ang dad nyo, pero iisang sinapupunan ang pinagmulan nyo. Alam ko, ginagawa ni Sharon. Kaya lang, depende pa rin yan sa pangunawa ng sinasabihan. Ayun na yun. Tapos yung mga kapatid naman niya sa ama, si Chloe lang nga wala, no? Wala. Yun lang nga wala, no? Sabi, ate, thank you so much for the time that you made for our, pagkikita-kita. At saka dapat nga palakpakan natin si Casey kasi siya yung pagod na pagod mag-reach out sa kanya mga half-sisters. Di ba? Ang hirap ng Ang hirap nun, di ba? Napakahirap yung wala kang maituturing na iyo talaga. Yung bubong mo talaga na iyong iyo. Wala Wala. Alam mo bakit siya ang pinupunteriya? Alam mo, bandang huli, baka si Casey sabi, ginawa ko ng lahat, di ba? Mapapagod na rin. Mapapagod na rin ako sa tagal. Di ba talagang nilalapit niya yung sarili niya. Pinaglalapit niya natin magkakapatid. Kaya nga, tapos ngayon. Pero yung birthday niya, di ba mga Pangilinan naman ang kasama niya sa lubo? Ano pa po ang dapat nating ipagtampo kay Casey? Bakit binibimbang pa siya hanggang ngayon? Porque ba nakasama niya ang kanyang mga half-sisters kay Gabby Concepcion? At si Gabby ang kasama niya ng kanyang kaarawan mismo. Yes. Diba? Siyempre kung ano yung nasa kalooban ng bata, yun ang kanyang gagawin. Correct. Mas komportable siya sa kanyang papa. Yun diba? Yun ang ibig sabihin. Diba? Kaya dapat sabihin na lang dapat nila na kung saan ka Casey maligaya, suportahan ka na lang namin. Kaso hindi Ano ba dapat gawin ng mami mo para maging malapit ka rin sa kanya? Bakit ka ganyan? Ang damot mo, hindi mo binibigyan ng pagkakataon ang mami mo na maging close sa iyo. Correct. At ito pa Nag-try na yung bata.
ata. At Maraming beses. nasisilip ngayon si Sharon ay, di ba, kasama ni Casey, pamilya, mga kapatid niya. Nag-post si Sharon kasama sila Juday, tapos habang buhay magkakasama, parang yun daw ang pamilya niya. Wow. Di ba, may interpretasyon na naman ito. Kahit wala naman Kahit dapat walang tayong dapat. alalahanin. Pero meron Oo. naman itong ibig sabihin sa iba. Alam mo, Ang gulo. hanggang dulo yan talaga. Kailangan talaga magkaroon na ng sariling pamilya si Casey para meron siyang matawag na akin talaga. Ay, oo, tama. Yes. Oo. Talagang kailangan na. Kantahan mo si Casey Concepcion. Naku, kakantahan ko siya na. Maganda ba ito? Oo, maganda. Gandahan Ano mo, ito? ha? Kakantahan ko siya na. I believe in the thread of the future. Ano ba title niyan? And the greatest love of all. Greatest love of all. The greatest Ali, thank you so much sa'yo. Love of Ayan, kami muna. kayo muna. Alam mo, maraming artista ng Amerika ang gumawa nito, pero ito ay pinasikat ni Whitney Houston. Ay. Kilala mo si Whitney? Oo, di ba? Asa na siya? Ayun, Oh. di ba nasa ano siya? Batang Saan? Quiapo, sasabihin mo, ha? Si Whitney Tyson yon. Hindi. Sa Amerika. Whitney Houston? Ay, hindi. Namatay na po. Oo. Dapat alam mo yan. Pati yung anak nila ni Bobby Brown. Oo, Namatay na na. maalam na rin. Oo. Ay. At pareho pa, no? Sa Ganung bathtub. eksena. No? Pareho pa. Pero alam mo, pag pinapanood ko ang mga video ni Whitney Houston, naiiyak ako. Ako pag... Sobra. Tsaka pag naririnig mo yung boses niya, talaga. Ay, oo. Iba ang linis. Oo, crystal voice Ang talaga. linis talaga, lalo yung nasa gitna siya ng snow. Tapos inaano niya yung pelikula nila. Ay, Oo, bodyguard. diba? Bodyguard, Oo. diba? Okay. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make a pleasure. Let the children's laughter remind us how we used to be. Dito na tayo. Ito na mataas. The great. Halo-halo. Thank you, Ali Boy. Thank you so much. Nakakaloka talaga. Ang taas ang boses mo ngayon. Alam mo yung sabi doon, the greatest love of all. Oh, ano sabi? Mahalin mo ang iyong sarili. Ang pinakamatinding pagmamahal sa mundo. Diba? Mahal na mahal mo ba ang sarili? The greatest love of all is easy to The greatest love. The greatest Sa bahay ba may mga nababasag ka? Wala. Pag nagugulat Ay, wala. ka? Ano lang? Nagsasalda na. Puto mo. Pag nagugulat ka, may sinasabi. Sabi daw niya. Ay, Diyos ko. Nakakaloka. Grabe. Heto na po mga kachika. Ang tanong! Pagkatapos po ng maraming promo at mga pasakalye na meron daw pong relasyon si Cassie Legaspi at si Darren Espanto, biglang nagsalita itong si Darren Espanto. Wala raw siyang girlfriend. Paano na si Cassie Legaspi ngayon? Ano raw? Naniniwala naman ako na wala talaga. Di ba nga, wala talaga. Naku, huwag na kaming pilitin. Talagang wala. Akala nyo lang, meron. At ganun Yun na, ayan na. At heto na po mga kapatid ang ating mga SNNers na talaga namang hindi bumibitiw ng kanilang suporta sa ating programa. Tito Manny and Tita Norsky Garcia mula noon hanggang ngayon, maraming salamat po. At syempre, susundan niya ni Boycie Caragay. Siyempre, ni Maricho Formacion Espirito. Tita Julie Paras Jojo and Leslie Grace at Bincola and Mama Noemi. ng Hainan, China. Correct, salamat diba? po. Okay. Tito Abel and Tita Nini Olanday. Freely and Lara May
Abrigo, of course. Eddie Letada. Huwag kayong ano-ano dyan. Naman. Dribble and Mamalota. Thank you po. Shoni Sebastian. Dan Clevesilia. And Mama Cel, James Vincent Navarrete and Mama Dang, maraming salamat. Direk Franny Zamora. Dumating na. Wow, Ay, welcome wala back sa Amerika. Oh. Matagal din niyang nakayakap ang kanyang dakilang ina. Welcome back, Direk Franny Zamora. June Anching Bautista Silverio. Randy Balaguer, Mark Valencia, and Mami Lydia. Mahigpit na yakap po sa inyo. Siyempre ang ating mga ninang, Tita Flores Estrada, at siyempre si Ninang Letlet Cucabo. Of course naman. At ang rampadora, ang reyna ng Sydney, Australia, Catherine Amos. Tito Jerry and Kenzo Bongbong, eto ang na. matindi. Eto. May isa pa. Papaano na ngayon ang bilangan niyan? Ay, nako. At Siyempre, ang the most generous at ang super Generous. ninang of all time, Dunya Lily Chua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, oh, thank you! Thank you! Sa lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sa iyo. Sa Ay, iyo akin po muna. ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa akin. Sa'yo. Ay, okay na rin iba. Oo, iba. Ayan, Tito Henry and Tita Lily Chua, maraming salamat po. At syempre, mga kachika, gusto ko lang pong ibalita sa inyo ang napakagandang resulta ng Ultabayo kapag ginagamit po ng ating mga kababayan. Maraming salamat, Ultabayo, sa mahimbing na tulog. Salamat sa malakas na pangangatawan, sa pagbabantay sa aming immune system. Talaga naman, Ultabayo po tayo, mga kachika. Maraming salamat. Okay. Ay, mo. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Okay, sino magbabato? Ang itong pag-usapan natin, ito siya ay isang young female personality. Babae ito. Hindi, lalaki siya. Female. Sabi mo eh. Female, sabi mo, Sabi ko ba? Sabi mo, young female Young, personality. young male personality. Okay. Oo. Sige. So, male ito, male. Oo, male ito, lalaki ito. Oh, Mel Feliciano to. Alam mo, Okay. ito siya maraming ano sa kanya, yung talagang kagwapuhan niya, maraming humahanga sa kanya. Kasi nga, di ba, tapos naging ano siya, naging paksa din ito siya ng isang Parang ano. iba yung pinupuntahan. Parang naliligaw. Hindi naging paksa ito siya sa Saan? ng mga ano dati kasi di ba Bashers. mga basel kasi daming umanga kasi ang ganda-ganda ng mga role niya nung binigay sa kanya. Oo nga, yung mga unang sultana. Mga unang ano siya Oo. talaga, maraming humahanga sa kanya. Pero ito sa pala, nakakaloka. Kasi kung minsan, di ba, ang galing-galing mo umakting, siyempre, humahanga yung mga tao sa'yo. Tapos ito na, nung idinala ka, siyempre, artista ka, siyempre, maraming kukuha sa'yo. Nasabihin nga, ay, kunin nga natin si ano para mag-perform dito sa atin, ganito. Kasi, Sa ibang bansa. kung ano man doon, kung piyesta man, o kung ano man, mga event. Di siyempre, tungtuwa naman siya dahil siyempre may kumukuha sa kanya dahil nandun sa mga sinasabi na ng magaling siya, ito na. Nung kinuha siya, nako, sabi ng mga audience yun, bakit siya ang kinuha? Marami pa naman dapat na kukunin. Bakit walang kalatoy-latoy? Naku! Ito ba yung Ano? kumanta sa isang beauty pageant? Naku, Tapos sintunado, Oo, tapos... May isang eksenang ganyan. Pagka mag-perform siya kasi para bang wala siyang ka-effort na gano'n. Na Okay. hindi katulad na... So, hindi marunong kumanta. Hindi. Kasi di ba dapat pag ikaw mag-perform, dapat ikaw mismo masaya ka para na yung audience madadala mo. Oo, Showmanship. para makarelate. Oo, para Oo. makarelate. Ay, siya wala. Siya mismo na kumakanta, parang wala sa Walang dating, hindi nakakatawid sa Oo. audience. Ano ba yan? Eh, paano pag nagsasayaw siya? Nako, para siyang tuod na lang ng kawayan. Ganun na lang sa... Parang Nagmamarcha. Oo. Ay, walang Diba? effort. Oo, Hindi hindi nag-e-effort. Hindi nga siya. Para bang, ang feeling niya siguro, baka ngayon lang siya naka-perform ng gano'n. Hindi, dati na naman. Tsaka may show sila doon sa istasyon Oo. nila eh. Oo. Kaya Diba? nga, Nakakapanghinayang yan kasi ang ganda, Oo. bumulusok yan ng bongga. Tsura. Yung ano niya. Diba? At saka yung career niya dati, ngayon, tignan mo, walay na siya. Di ba nga niya alam ang pangalan niya? Di ba? Oo. Oo. Bigyan mo nga kami ng clue kung sino yung hindi na marunong sumayaw, hindi pa marunong kumanta, walang kalatoy-latoy, parang nagmamarcha. Nako, basta nung mga panahon na yun na mayroon siyang palabas, inano silang tatlo na yan eh. Sino?
Yung tatlong silang ng bida doon sa isang palabas na yun. Ano ang ginawa sa kanila? Siyempre, binuild up, di ba? Pinag-aagawan nila yung isang babae. Yung isang Oo, girl. yung isang girl. Tapos, Oo. kung sino yung pinakamanalo doon sa kanilang dalawa. Oo. Kasi pareho sila magaling doon sa Oo. Di ba? Sa teleserye. Sa teleserye na yun, di ba? Sa pangalan, bigyan mo nga kami ng clue. Naku. Ano? Alam mo ito ang tumalo sa pinakamalaking tao, the Giant. Goliath. Oo. Diba? Tinalo siya. Tinalo niya ito. Maliit lang siya, pero tinalo niya yung pinakamalaking tao. Ay, ang dali na. Mula sa aklat at kwentong halaw sa David and Goliath. Naku. Napaka- Ano maipapayo mo sa kanya? Nako, hindi kaya kailangan mag-ano muna siya. Mag-aral. Hindi mag-workshop. Mag-workshop muna siya pagdating sa mga show kasi siguro okay na yung mga niya, yung mga acting niya. Pero pagdating sa show, kailangan may workshop Meron. yun, di ba? Kasi di ba kailangan yung mga movement sexy, di ba? Practice. Alam mo yung mga pak. Di ba yung mga Paano yung pak? Parang mas magaling pa si Di ba Wendell yung mga sumayaw. pitik-pitik? Paano di ba yung mga pitik? Di ba dapat pag gano'n, pak, 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 di ba? Manipak yun naman pala. Parang pak, pak, pak. Di ba kasi, di ba, kailangan mga hawak na mic. Para sa iyo, Ang ang laban na ito. Pak, pak, pak. Para sa iyo, ang sapok na ito. Ay, Oo, di ba dapat? walang ka-effort. Wala. Sayang. So, hindi siya mananalo dun sa kapangalan ng Manyika. Ay, hindi. Ay, oo. Hindi. Nako, Tito Manny Garcia. Ewan ko na lang, nako talaga naman mga SNNers, kapag hindi nyo pa naman nakuha kung sino siya, hindi nga alam ni Wendell. Ano ba kasi apelyido nito? Itong aktor na ito. Well, di ba napilidan nito? Oo, di ba? Hindi niya alam. Parang may lengwa. Ano yun? Lengwa. May lengwa daw. May Parang lengwa. Oo, di ba? Lengwa. Lingguang ko. Ay, nako. Talaga rin naman, alam nyo na po yan. Hindi na kayo mauupo sa row 4. Nakatabi ang babang basurahan at mapupwesto kayo sa... Walang ventilador. Ayun. Ay, Kaya naman. Naku, mag-subscribe na kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na lang po lagi-lagi ang Romel Jacob Vlogs. Maraming Ilang salamat hakbang po. na lamang po sa tagumpay. Ilang tumbling na lang Ay, oo. para sa vlog ni Romel Thank you Chica. po. At Direct Beverly Berhel, syempre belated happy Hoy, happy birthday. birthday. No, kahapon. Belated happy birthday, Oo, diba? Direk. Happy birthday, anak. At mahal na mahal na mahal ka namin. Ayan. At syempre, wala kayong dapat gawin. Kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At Direct Beverly Berhel, dahil birthday mo, samahan mo ako sa pagsabi na, please, don't skip. At suportahan nyo naman ang aming Showbiz Now na official. Ito yung amin TikTok. Ayan. At syempre, gaano man po kainit ang klima dito sa ating bayan, gaano man kayo nagtatampisaw sa sobrang lamig ng yelo sa iba't ibang sulok ng buong mundo, nandito lang po tayo para magpasaya sa inyo. Dito lamang po sa inyong programa, sa aming programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ito ang Showbiz Now! Maraming salamat po. The greatest love of please help me if you get and spread it down. Would you please help me? Okay ka na.